Good morning sa lahat. Tara basta tayo na ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 05 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mikas chapter 6. Ang paratang sa Israel. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. At bilisan na rin natin nang matapos na tayo. Bukas Nahum na tayo. Kasi hanggang chapter 7 lang yung Mikas eh. So, maiiksi pa pati. Mikas chapter 6 verse 1. Pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Tumayo kayo o Yahweh at ilahad ninyo ang inyong paratang. Hayaan ninyong marinig ng mga bundok at ng mga burol ang inyong sasabihin. Verse 2. Mga bundok, mga di natitinag na pundasyon ng daigdig, pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel na kanyang bayan. Mikas chapter 6 verse 3. Sinabi niya, bayan ko, sagutin ninyo ako, ano ba ang nagawa ko sa inyo? Paano ba ako naging pabigat sa inyo? Verse 4. Inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Ito yung guys, yung panahon pa to ni Moses. Yung nilabas sila sa Ehipto. Ulitin ko yung verse 4. Inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Isinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Magkakapatid yan, yung tatlo na yan. Moises, Aaron at Miriam. Upang kayo'y pangunahan. Verse 5. Bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab at ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor at ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Mikas chapter 6 verse 6 ang hinihingi ni Yahweh. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog sa sinusunog sa kanyang harapan? Ganyan sila kayaman guys, buo-buo kung mag-alay. Tayo ngayon hanggang kilo-kilo nga lang di pa magawa kasi sobrang mahal. Verse 7, malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa. Wow, yayamanin talaga to. Okay, ulitin ko yung verse 7 ha. Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Mikas chapter 6 verse 9. Mainam ang magkaroon ng takot kay Yahweh. Ito ang kanyang panawagan sa lungsod, makinig kayo bayang nagtitipon-tipon sa lungsod. Verse 10. Sa mga bahay ng masasamang tao ay matatagpuan ang mga kayamanang nakuha nila sa masamang paraan. Gumamit sila ng madayang takalan na aking kinasusuklaman. Verse 8. Yung iba naman guys, binabawasan nila ng yung timbangan. Binabawas, halimbawa for example, magkikilo ka, babawasan nila ng isang guhit. So, isang pandaraya yan, isang paraan ng pandaraya yan. Gumagamit sila ng madayang takalan na aking kinasusuklaman. Verse 11, mapapatawad ko ba ang mga taong gumamit ng madayang timbangan? Verse 12, mapang-api ang inyong mayayaman at kayong lahat ay sinungaling. Ang kanilang dilay mahusay sa panlilinlang. Verse 13, kaya't sinimulan ko na ang inyong pagbagsak at pagkawasak dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 14, kayo'y kakain ngunit hindi mabubusog sa halip. Gutom pa rin ang inyong madarama. Mag-iimpok kayo ngunit wala ring mangyayari at ang inyong inipon ay masisira sa digmaan.
Alam nyo guys, ano to, may pagkahawig to sa generation natin ngayon. Di ba ang daming nagrereklamo ng, ano daw, gutom na raw sila, humihingi sila ng, yung bang vision ni PBBM na magkaroon ng 20 kilos bigas, yung pangarap ni BBM, sabi nila pangako raw ni PBBM yung 20 kilos na bigas. Tapos makikita mo, angal na sila ng angal, yung complain sila ng complain na naghihirap na daw sila, wala na silang makain. Pero makikita mo, mga nagmumukbang pa karamihan. Talaga naman, yan pa yung gutom. May masabi lang talaga sila sa gobyerno. Talaga lang, parang mima na lang ginagawa kahit hindi naman totoong naghihirap sila, nagugutom sila. Yung mga may title ba guys, sasabihin nila marami nang naghihirap. Sila yung nagsasalita, pero sila, mayaman na sila. Ay, nako. Ulitin ko lang. Mapapatawad. Sana yun? Yung verse 14 guys, kayo'y kakain, ngunit hindi mabubusog, sa halip gutom pa rin ang inyong madarama. Kasi very greedy na yun Mag-iimpok kayo, ngunit wala ring mangyayari at ang inyong inipon ay masisira sa digmaan. Kasi guys, kumpara sa kasamaan yung ginagawa nyo na yan, talagang hindi kayo mabubusog pagka kahit alam nyo namang hindi kayo hirap, pero sinasabi nyo hirap kayo. Diba kasabihan nga, kung ano yung lumalabas sa bibig, yun ang mangyayari. Kung sabihin mong mayaman ka, busog ka, di busog ka. Diba? Nasa isip nyo lang yung kahirapan, pero kung magsumikap kayo, may sweldo kayo, hindi kayo maghihirap. Ano ko lang yan opinion ko lang ngayon. Kasi sa Pilipinas kasi ngayon, ang daming mga mima lang. May masabi lang ba na hirap daw sila. Samantalang ang dami ng tulong ng gobyerno. Andyan yung DSWD, andyan yung halos lahat na yata ng sangay ng gobyerno, tumutulong na. Pero lagi pa rin nilang sinasabi, hirap na, magtrabaho na kayo. Katamaran na yan. Tapos libre na yung mga pagpapaaral sa public, yung mga ang dami nag-i-sponsor, diba? Kaya nga lagi kong sinasabi, yung mga may kakayanan naman na magpaaral, huwag na kayong umasa sa scholarship. Umano na kayo, sarili nyo ng pera yung pangpaaral, tapos ibigay na lang ng gobyerno yan doon talaga sa hirap na hirap. Ganun dapat. Kasi yung iba na naman mag-a-apply ng scholarship kasi yung guys, yung sa government dapat pang mahirap lang talaga yan. Yun lang ang doon para lahat tayo makaka-survive na. Yun. Wala bang maiiwanan ba na na yung sasabihin talaga sobrang hirap na, kasi kung lahat yan na ng gobyerno, maalalayan na ng government, maganda na ang pag makagraduate na sila. 'Di ba nga ang dami nang napag-graduate sa sa angat ba 'yun? Yung yung 4-piece. O di mababawas na 'yon. Wag na dapat magdagdag. Wag na dapat madagdagan yung kahirapan kasi marami nang umaangat. Marami nang nakaka-graduate. Yung mga nakaka-graduate na 'yun magkakaroon na ng trabaho. Kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi, huwag umasa lagi sa government. Magsikap naman. Tayo nga, kahit na ilang dekada nang nagtatrabaho pa rin tayo. Kasi nga, katulad sa PhilHealth, voluntary natin na binibigay. Kasi nga, di baling hindi tayo na PhilHealth, nakakatulong yan sa mga nangangailangan. So, huwag magreklamo mga OFW kung sabihin niya na, hindi naman namin napapakinabangan yung PhilHealth Pero, one way yan na nakatulong tayo doon sa mga na-hospital kasi nagbabayad tayo. So, ugaliin nating tumulong sa government. Diba? Okay, dito na tayo sa Micah chapter 6 verse 15. Bilisan na natin, ubos na naman oras ko.
Kayo'y maghahasik, subalit hindi mag-aani. Magpipisa kayo ng olibo, ngunit hindi makikinabang sa langis nito. Magpipisa kayo ng ubas, ngunit hindi makakatikim ng alak na katas nito. Verse 16, mangyayari ito dahil sumunod kayo sa masasamang gawain ni Haring Omri at ng kanyang anak na si Haring Ahab. Ipinagpatuloy ninyo ang kanilang mga patakaran, kaya't wawasakin ko kayo at hahamakin kayo ng lahat. Kukutyain kayo ng lahat ng bansa. Kabulukang moral sa Israel. Mikas chapter 7 verse 1. Nakakalungkot ang nangyari, ang katulad ko'y isang taong gutom, naghahanap ng bungang kahoy, ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya isang igos na labis kong kinasasabikan. Verse 2, wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain, wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay, bawat isa'y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. Verse 3, bihasa sila sa paggawa ng kasamaan, ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol, kasabuat nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. Verse 4, ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag, parang tinik, dumating na ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay. Nalalapit na ang araw ng pagkapahiya. Verse 5, huwag kang magtiwala sa kapwa mo sa iyong kaibigan. Don't trust daw, guys. Don't trust talaga sa mga, lalo na sa mga may mga personal na interest. Diyan tayo nai-scam eh. Okay, verse 5, huwag kang magtiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Verse 6, lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae, ang kaaway ng isang tao'y ang kanya mismong kasambahay. Verse 7, ngunit para sa akin kay Yahweh ako mananalig, hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Yan kung magkaroon ng mercy si Father God sa'yo. Kasi sabi nga, guys, mercy lang ni Father God ang siya makaligtas sa atin. So kahit dasal ka ng dasal, kung hindi naman ikaw kaawa ni Father God, walang kwenta yan. So nasa kay Father God ang lahat. Ang gagawing pagliligtas ni Yahweh, verse 8, mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa muli, akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Verse 9, titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Verse 10, ito'y makikita ng aking kaaway at mapapahiya siya na nagsabi sa akin na saan si Yahweh na iyong Diyos. Makikita ko naman ang kanyang pagbagsak at niyuyurakan siyang parang putik sa lansangan. Verse 11, mga taga Jerusalem, darating ang araw na itatayong muli ang inyong mga pader at lalong lalawak ang inyong nasasakupan. Verse 12, sa araw na iyon ay babalik sa inyo ang mga tao buhat sa Assyria, sa silangan hanggang sa Ehipto, sa timog buhat sa dakong ang hangganan ay ang ilog Euphrates mula sa malalayong dagat at kabundukan. Verse 13, ngunit magiging desyerto ang lupa dahil sa masasamang gawain ng mga naninirahan doon. Ang pag-ibig ni Yahweh para sa Israel. Mikas chapter 7 verse 14, Yahweh, patnubayan mong gaya ng isang pastol ang iyong bayan, ang bayan na iyong pinili, bagamat sila'y nag-isa sa ilang napapalibutan naman sila ng masasaganang lupain. Hayaan mo silang manirahan at manginain sa sariwang pastulan ng Bashan at Gilead, gaya noong unang panahon. Verse 15, magpakita ka sa amin ng mga kamangha-manghang bagay tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Verse 16, ito'y makikita ng mga bansa at sila'y mapapahiya sa kabila ng kanilang lakas. Mapapahiya sila at matitigilan. Tatakban nila ang kanilang mga bibig at mga tainga. Verse 17, gagapang silang parang mga ahas, nanginginig silang lalabas mula sa kanilang mga tanggulan, takot na lalapit sila kay Yahweh na ating Diyos. Verse 18, wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh,
ipinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi na natili ang iyong galit magpakailanman, sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Verse 19, muli mo kaming kaawaan, tatapakan mo ang aming mga kasalanan, at ihahagi sa kaliliman ng dagat. Micah chapter 7 verse 20, last verse na ito guys. Patunayan mo ang iyong katapatan sa bayan ni Jacob at ang iyong pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga ninuno mula pa noong unang panahon. So bukas na itong aklat ng Nahum guys. Bye everyone. God bless.